Zombie Apocalypse sa taong 2021. Ayon sa hula ni Nostradamus, posible nga bang mangyayari? Ito nga ba ay mayroong basehan? Well, gusto mong malaman ang buong kwento? Tara, pag-usapan natin yan! What's up? Kumusta mga Ibadgers? Welcome back na naman po dito sa ating munting channel. At kung first time mo pa lang, huwag mo nang isubscribe yan. Well, sa araw na to, bago natin simulan ang ating topic, nais ko lang magbigay ng disclaimer. Hindi po ginawa ang topic na ito para takutin kayo. Maaaring nakakatakot nga ang konsepto ng zombie apocalypse, partikular ang hula ni Nostradamus. Pero lagi nating tatandaan na ito ay isang hula lamang. Walang katiyakan kung ito ba ay mangyayari o hindi. At isa pa, marami sa mga hula ni Nostradamus ay hindi naging totoo at hindi nangyari. Pero kung sakali mang mangyari ito sa taong 2021, kinakailangan nating maging handa. At sa lahat ng oras, meron naman tayong pinakamalakas na shield at takbuhan. Walang iba kundi ang Diyos na nasa taas. Well, kung handa ka na at wala kang takot, simulan na nating pag-usapan ang topic na ito. Sa taong 2020, naging matunog ulit ang pangalan ni Nostradamus matapos niyang mahulaan ang patungkol sa pag-exist ng corona. Sobrang specific kasi ang hula ni Nostradamus patungkol sa corona. Nabanggit niya ang pinanggalingan na lugar at ang taon kung kailan ito lalaganap. Kaya naisip ng iilan sa atin na kung nangyari ang hula ni Nostradamus noong 2020 patungkol sa corona, maaaring magkatotoo rin ang kanyang hula patungkol sa zombie apocalypse sa taong 2021. Ayon sa ilang interpretasyon ng hula, manggagaling ang zombie apocalypse sa Russia dahil ito ay gagamitin nila bilang bioweapon. Pero ang malaking katanungan ngayon, dapat ba talagang paniwalaan si Nostradamus? Gaano nga ba ka-reliable ang kanyang mga hula? Well, kilalanin muna natin ang taong ito. Tulad ng alam natin, si Nostradamus ay isang astrologer, isang physician, at tinaguriang great seer ng West dahil sa kakayahan nitong makita ng mga posibleng mangyayari sa hinaharap. Ilan sa sikat na interpretasyon ng kanyang mga hula ay ang pagpugot ng ulo ng hari at reyna ng France noong French Revolution. Pangalawa ay ang pag-usbong ng World War II at pag-rise ni Hitler. Nagsimula sa Jewish religion ang pamilya ni Nostradamus hanggang sa sila ay mapunta sa Roman Catholic. At ayon sa History Channel, si Nostradamus ay isang plague victim. Nung siya ay bata pa, palipat-lipat ang kanyang pamilya ng tirahan para maiwasan ang plague. At nung siya ay magkaroon ng asawa, namatay ang kanyang mismong asawa at anak dahil dito. At ito pa ang hindi alam ng marami sa atin. Bagamat si Nostradamus ay isang sikat na physician o doktor, unti-unti po siyang umalis sa medisina nung siya ay nagsimulang maging member of occult. Ayon sa History Channel, mula nung naging member ng occult si Nostradamus, gabi-gabi siyang mayroong meditation kaharap ang tubig na merong herbs. Para sa mga nagtatanong, ano nga ba ang occult or occultism? Ito po ang definition ng Cambridge patungkol rito. Makikita natin na nauugnay sa witchcraft at astrology ang occult or occultism. Sa ibang definition naman, ito ay nauugnay sa black magic at supernatural powers, na maaari nga pong dito nakuha ni Nostradamus ang kanyang kakayahang makita ang future. Para sa mga batang nanunood dyan, wag na wag nyo po itong gagayahin. Dahil ang pagpasok sa occultism at pagkaroon ng ugnayan sa supernatural beings at witchcraft ay mariing pinagbabawal sa Biblia. At dahil ito ay pinagbabawal, ibig sabihin, meron itong dulot na kapahamakan. Sa aking palagay, alam na alam ni Nostradamus na ang pagpasok sa occultism ay isang malaking kasalanan sa mata ng Diyos. Pero ginawa pa rin niya ito. Bakit alam niya? Dahil siya po ay isang Jewish. At ang mga Jew, bata pa lang sila, tinitrain at tinuturuan na sila kung ano ang bawal sa paningin ng Diyos. Ngayon, hindi lang siya isang Jew. Lumaki rin siya bilang isang Roman Catholic.
At alam naman natin na ang Catholicism ay nakabase sa Christianity. And Christianity rejects occultism and witchcraft. Kaya ang malaking katanungan, bakit ipinagpatuloy pa rin ni Nostradamus ang occultism? Well, isa lang po ang kasagutan. Dahil alam niya na siya ay magkakaroon ng kapangyarihan sa pagiging member rito. Bakit? Ano ang basehan natin? Kung babasahin po natin ang Old Testament, isa sa na-involved sa occultism ay si King Saul. Ngayon, ang taong ito ay kumonsulta sa isang medium o isang espiritista para kausapin ang patay na propeta na si Samuel. At nakontak nga ni King Saul ang spirit ni Prophet Samuel dahil sa isang medium o espiritista. Well, ang point of view po natin dito, totoo talagang nag-e-exist ang mga espiritista, ang mga witchcraft at ang occultism. At pwede kang makakuha ng kapangyarihan rito. Pero wag na wag nyo po itong papasukin dahil it's a big no pagdating sa Biblia at ito ay forbidden sa mata ng Diyos. Ngayon, maaring doon nga po nakuha ni Nostradamus ang kanyang kapangyarihan dahil after niya na maging member ng occultism, nagsimula na po siyang mag-prophesy at manghula ng mga mangyayari sa hinaharap. So given the fact na ang hula ni Nostradamus ay galing sa source ng occultism, maaring binibigyan lamang nito ang tao ng takot. Kaya mahirap pa ring paniwalaan kung ito ay mangyayari o hindi. Pero kahit na walang hula ni Nostradamus, posible po talagang mangyayari ang zombie apocalypse. Dahil meron na pong mga pag-aaral na nailabas patungkol rito. Una ay itong pag-aaral ni Wade Davis na isang ethnobotanist from Harvard University. Lumabas sa pag-aaral ni Davis noong 1980s na posible nga na maging zombie ang isang tao dahil sa isang neurotoxin na natagpuan sa utak ng hayop tulad ng puffer fish. At idinetalye niya ang patungkol rito sa kanyang librong pinamagatang Serpent and the Rainbow. Kung posible nga na maging zombie ang isang tao, posible rin ba na dadami ang mga ito at magkaroon ng zombie apocalypse? Ito po ang kasagutan. Ayon kay Stephanie Watson from Harvard Health Publishing, ang prion ang magiging agent para kumalat ang zombie sa buong mundo. Ano ba ang prion? Ito ay kakaibang uri ng protein na gagawing abnormal ang ordinaryong protein sa iyong utak. Ang prion rin ang nasa likod ng disease na tinatawag na kuro na nag-infect sa mga cannibalistic tribe ng New Guinea. Nakuha nila ito sa pagkain ng utak ng tao. At ang mga taong merong sakit na kuro ay nag-e-exhibit ng low pick-up o mahina ang utak, hindi makapagsalita ng maayos at paiba-iba ang personalidad. Dagdag pa niya, imposible na mangyari ang mga napapanood natin sa pelikula na ang isang taong kinagat ng zombie ay namatay at nung siya ay nabuhay, siya ay zombie na rin. Dahil hindi po ito papasa sa medical logic. Wala pa kasing tao na namatay at muling nabuhay. Pwera na lang si Jesus Christ. At eto naman ang matalinong ideya ni Dr. Steven Schultzman, isang psychiatrist sa Harvard Medical School. Isinulat niya sa kanyang libro sa kung papaano magiging zombie o mai-infect ng zombie disease ang mga tao sa mundo. Ayon sa kanyang fictional book, maaring merong isang scientist na maglalagay ng prion sa hangin at magiging airborne na ang disease na ito. At sino mang mai-infect ng prion, unti-unting ikukonsume ang utak nito hanggang sa siya ay dahang-dahang magiging zombie. At sa paghina ng function ng kanyang utak, manghihina na rin ang cooperation ng kanyang katawan. At anuman ang kanyang babanggain ay kanya ring kakainin o kakagatin. Well, ang lahat ng ito mga Evagers ay isang teorya lamang. Kahit yung sinabi ni Dr. Schultzman at kahit ang hula ni Nostradamus. Hindi natin matitiyak kung ito ba ay mangyayari sa taong 2021. Pero siguradong sigurado sa pag-usbong ng panahon, mangyayari at mangyayari ang zombie apocalypse. At sana ipagdarasal natin na hindi ito mangyayari sa ating panahon o kailanman ay hindi na sana ito mangyari. And I think that's all for today's vlog. Para sa marami pang konspirasiya, kakaibang kwento, political issue at mga reaksyon,
patuloy lang na tumutok dito. Ako po si Evad PUP. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Peace out! Woo!